Yo, Katindesus, Sir Female Casual Battle Rap. Paano nandito na naman tayo para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Nabubulol pa ako sa battle rap fan. Sa mga nagsasabi na humaba yung buhok ko, guys, wig lang yan. Nag-wig ako kapag tinatamad ako mag-ayos ng buhok. Kumbaga kasi yung wig parang plug and play lang. Susuot mo lang, presentable na yung buhok mo. Tsaka ano din siya, less sira ng buhok. Kasi kung lagi akong mag-iinit ng buhok, di ba, mapaplansya, masisira siya. So yeah, kung nag-goal kayo mahaba yung buhok ko, wig lang yan, guys. Kung mapapansin nyo, bago yung background natin, dahil bago ulit yung apartment namin, kakalipat lang ulit namin sa bagong apartment. Ano nangyari, kung bakit, hindi ko alam kung i-share ko, pero sige, share natin. Yung bahay kasi ng ate ko, nabakante yung katapat na apartment, and ito yun. Kinuha namin para katapat lang namin sila. Kaya nag-aayos ulit tayo na studio. Sa ngayon, ganyan lang muna yung setup natin. May lamp lang tayo sa likod. Ang re-reaction natin ngayon is Shay versus Bagsek. Inaabangan ko talaga to, Shay versus Bagsek. Sinikap kung hindi ko siya mapanood para makita ninyo yung reaction ko. Konting background lang, no? Dati, asar ako kay Shay nung bata pa ako. Mga 2010 na sobrang uso ng flip top. Asar ako kay Shay noon. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil villain yung pinoportray niyang character. Nung nag-mature na ako as a battle rap fan, doon ko na nakikita kung gaano pala kagaling si Shay. Kung gaano siya ka-ahead of time din nung panahon na yon. Nung nag-mature na ako, realize kung para pala akong tanga nung hinate ko siya dati. Fan na ako ni Shay ngayon. Talagang mga battles na inaabangan ko. As a fan ni Shay, may mga podcast siya na pinapakinggan ko pag nag-guest siya. Hindi ko na maalala kung saan niya sinabi to, kung sa Break It Down ba o sa podcast nila Di Batas. Pero may sinabi siya doon na, sa Break It Down ata, parang sinabi niya na si Looney daw ang pinaka-may K na mag-break it down. Siya yung pinakamagaling. Siya yung pinaka-may karapatan ng break it down. Sabi kasi ni Shay, hindi ganito yung exact sinabi niya, pero ganito yung thought. Kung mag-judge ka ng isang bagay, dapat ikaw yung pinakamagaling dun sa bagay na yon. Feeling ko na ngayong re-reactan ko siya, hindi siya matutuwa. Usapang kung ikaw yung pinakamagaling dun, re-react ako, hindi ako battle rapper. Hindi rin naman ako yung fan na sobrang nerd. Diba sinasabi ko sa inyo, casual fan lang ako. Hindi ko alam kung ano may feel ni Shay kung mapapanood naman to. Pero yun, simulan na natin. Shay versus Bagsek. Let's go. Ba't ganun yung audio, guys? Hindi ko maalala yung huling beses na umabot yung boses ko sa 2 araw na battle rap event. Medyo ano yung audio dito ah. Pag-iibat ng enerhiya para dito, Greta Magingay, para sa huling lakad natin yung kapon. Alright. Hala, hindi ko trip yung audio. Ano nangyari? Flip top. Represent po natin sa science at syempre mga design nila, silipin nila online, Crown Manila, High Big Black Manila, Linya, Unhinged, Ula, 7-4, mga bago sa inyo syempre, sa lahat ng tulong at suporta ng Killions, ng Ship, ng Bad Trip Clothing, lahat ng mga MCs na buo, ng Liga, staff. Forward to na ha. Agsagad ah. Paano kaya ako mag-all-in ako? Paano kaya ako mag-all-in, all-in, all-in? Nanalo ng pointos, si Shay, hindi niya mauna. Tig 2 minuto, dapat. Lima pa rin ang unahan natin, pero bakit natin? Hindi ko maintindihan yung audio. Second 50, unang bayan, Shay. Main event na si Bagsek! Ano mo, okay na, buti naman. Pangarap niya to mula pa noon. Nung nalaman niya nga ako makakalaban, tong talunan, nagtatatalon. Nay! Tay! Yung name ko andon sa taas ng heavyweights at kampyon! Sa sobrang proud yung poster pinatarpulin. Nasa gate nila ngayon. Hoy, sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Lakas ko lang mandamay, pati sa main event, nadamay pa kita. Yeah! Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Ongki ko versus ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakaka-alarma. Kasi yung match-up parang paglabas ni Badang sa kanyang mama. Masyadong maaga. Kasi bukod sa 3 beses nag-tryout, 1 dosenang talo, ano pa bang nagawa niya? O diba, parang nanay ni Abra, wala na! Gago! Arik, ayaw kita Ikaw na bahala. pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him cook pero walang battle na well done. Dapat dito si Arik, ayaw kitang pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him Mistake. cook pero walang battle na well Steak. done. Let him cook well done. Ah!
Sobrang fascinated ako sa mga ganong wordplay. Mistake, steak. Let him cook, well done. Arik, ayaw kitang pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him cook pero walang battle na well done. Dapat dito sipain. Balo na nga, lahat pa ng battle halos walang views. Paano? Irrelevant ka sa movement, parang sapatos ni Righteous. And he's supposed to what? Fill my shoes? Porket mahilig siya sa personal, siya nawawala akong anak. Well, it does make sense na nawawala to pagkat yung personals ko ibang level. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga nasa baba yung yapak. Ito'y ceiling versus Nasaan yung rhyme ng yapak ba? Kapatas ko ibang level. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga Ay, nasa sa angat. baba yung yapak. Diyan yung yapak sa angat. Ito'y ceiling versus floor. Mababa ka pa sa talampakan. Dito sa building, visitor, household name ang iyong kalaban. Ako'y nasa roof deck. May views na di mo mararanasan habang ikaw nasa labi nagsusulat pa ng pangalan. Sino ba nagsabing tamod ko yan? Hindi ko disipulo to. Hindi galing sa itlog ko yan, libag lang sa singit ko to. Wala kang maipagyayabang, tatak mo sa isip mo to. Panalo mo, dalawa lang, dalawa titulo ko! Kasi pag ako nag-rap, on point. Di tayo pantay. Ito parang tomboy na nagre-reklamo sa barangay. Pinanood ko battles nito. Di ko matapos. Paano yung boses tunog bingot na tinahinang maayos? Ito, mahirap para sa akin na banggitin to. Pero, tama si Apex. Tama si Apex, yung nagpapakabilin. Pero boses bayani ag bayani. Pero hindi lang boses yung pangit eh. Basic din sinasabi, parang 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8 tayo'y mag... Naralan ba? One time nag-bars to. Sabi, sunog ka, ito'y parang ogre magi na may Aghanim's wizard. Sabi niya kay Castillo, Una, it's ogre magi, not magi. Pero okay lang, Pilipino. Kaso anong Aghanim's wizard? Aghanim's scepter, tanga! Hindi ko alam reference kaya di ko Kasi gets. hard magpabibo. Partida yung linya may wizard pero walang talino. Dapat ang pag-aral sa reference, gawing rule dito. Hindi yung porket boses bayani, magbabanggit ng hero. Para kang si Ogre. Magi, wala kang int, iho. Hindi lang pala 888080. Oh, yung pala yun. Sabi ko ano connect nung ano eh, 8-8 eh. Tas may personals pang nalalaman, Dota pa lang mali-mali na ng info. Meron pa yung intro. Personal na! Na para bang ibang sinasabi. Ganun nga yun. Dota reference pala yung kanina kaya di ko gets. Meron pa yung intro. Personal na! Na para bang ibang sinasabi niyan, purong lyricismo. Puro ka lang chismis, puro ka mag-aanak dinidis mo. Kaya imbis boto makuha, kuha-kuha yung inis ko. Hoy, Julianico, tigilan mo gamit mong estilo. Pag personals, dapat goosebumps. Ikaw ang cringe mo. Nagpiprint pa ng screenshot. Para maging convincing, kailangan mo pa ng resibo. Sa sobrang bobo mo magsulat, unang di naniniwala sa sulat mo, ikaw mismo. Ganda na. Kami ba talaga kinukonvince mo totoo yung sinasabi mo yung sarili mo para kailangan mo pa ng resibo? Galing. Si Shay, ang galing niya dyan eh, no? Parang napapaisip ako kung may background ba siya sa psychology or what. Convincing, kailangan mo pa ng resibo. Sa sobrang bobo mo magsulat, unang di naniniwala sa sulat mo, ikaw mismo. Nung
battle niya kay victimismo, aktivismo. Wala daw kwenta ang pag-rant nyo online. Sa kalye lang daw dapat ilabas ang galit. Tanga, kailan pa naging issue kung saan ang importante yung pinanggagalingan, malasakit. Yeah. Bakit itong pido sa aktivismo gusto maging balakid? Alam ko na mali sa boses mo. Hindi mo sa tama ginagamit. Lahat ng opinion neto, garbage. Kakairita. Ang dami mong bad takes para... Utang ina yung round si Shay, gago. 5 minutes na. Tanga ba? Pero parang dahil may laman naman, parang na-enjoy mo siya. Ang kritisismo sa gobyerno ay parte ng checks and balances. Mali ka nang inaatake. Dapat ang manahimik, mga tulad mo na di alam yung sinasabi. I'm all for freedom of speech. Subalit ngayon nalilito. Ayoko sana mag-switch at maging hipokrito. But because of this bitch, naniniwala rhyming. na ako. Naarik, hindi lahat ng may boses deserving ng mikropono. Ako lang ba? Parang hindi pa yun yung full form na Shay. Magaling yung round 1 niya, pero hindi pa ito yung full form na Shay. Pero ang galing. Gusto ko yung mistake, steak, well done, let him cook, well done. Yun, ang ganda nun. Yung point na dun sa screenshot, kung alam mo naman na legit na yung sinasabi mo, di ba? Bakit kailangan mo pa ng resibo? Yun nga yung dating. Kami ba yung kino-convince mo o ikaw mismo? Sarili mo yung kino-convince mo, ikaw mismo yung naniniwala sa sarili mo sa sinasabi mo. Meron siya sinabi na ang ganda, yung alam ko na problema sa boses neto, hindi ginagamit ng tama. Ayun, ang ganda nun. Kasi, ang dami nakakapansin ng boses ni Bagsik na parang pause nga, tapos yung letter S. S ba? Basta bulol may pagkabulol si Bagsik. Hindi ko maalala ko ng letter siya bulol, kung R ba o S. Alam ko na anong mali sa boses neto, hindi niya ginagamit ng tama. Ang ganda nun. Pero hindi pa ito yung full form ng Shay. Hindi pa ito yun. Pero parang sobrang kinawawa niya na agad sa round 1 niya si Bagsik. Ang aasahan natin dito, since si Bagsik nga, lagi siyang talo. Tapos, tinapatch siya kay Shay agad. Alam mo yun, mabuhay yung gutom niya. Magta-transform siya sa full form niya, gano'n. Tingnan natin, baka gano'n yung mangyari. Nakakatakot din ng mga rapper na gutom ha, sa totoo lang. Yo! Yo! Pag kinukumpara kami, ayaw pa, ang daming arte. Tinaasar mo yung talo ko, ganun ka rin naman dati. Yo! Sabi nila, yung laban na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang duda. Yo, isa pa. Yo! Oh, wow! Yung matchup na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang dami-dami dyan sa akin na maliit. Pero imbes maka-apek, mas pinabangis yung loose. Pero imbes maka-apek yung sulat, lalong mas pinabangis para may sandal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Ikaw na raw yung mananalo Wala nang Yun ang maniniwala sabi sa dun kanya nun. Ang daming starter nun. Tapos yung punchline, papakita ko sa'yo kung ba't ako yung pang main event. Parang hindi na sila maniniwala. Balik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Ikaw na raw yung mananalo Yun ang sabi dun sa FB. Pero kahit lumabas pa yung pambisay na tumalo kina Abra Patiloni o yung Shay versus Pukuda is not enough to face me. Saka, Edney, mas malakas naman ka lang sa akin sa XP. Pangalan ko yung Alam mo, aangat sa'yo. ito POV ko lang to, hindi siya nagmamarunong ako. Kung ako, si Bagsik na parang ang image ko nga sa tao, di ba, dami kong talo, ganyan. Tapos tinapatagad ako kay Shay, tapos lugin-lugi ako kay Shay. Hindi ko gagamiting angle yung papamukha ko sa yung mas lamang ako. Tatalunin kita ngayon, papamukha ko sa kanilang mali. Hindi na siya convincing agad kasi bago pa nga lang ikasayan, ganun na iniisip sa'yo. Ang dating pa niyan, defensive ka lang. Parang mas okay na hindi niya ginawa. Ang defensive lang nung dating niya dito. Hindi, magaling din ako. Edney, mas malakas naman ka lang sa akin sa XP. Pangalan ko yung aangat sa'yo, retirement lang ng jersey. Kaya, rest in, peace and babagsak sa kada shot para nasobrahan sa MP. Naka-ready na yung clips na mas mahaba pa kay Wemby. Mercy, nariuubusin yung laman ng magazine hanggang ma-empty. Kung tingin mong easy lang ako ma-FT, edi let's see. Ngayon sa isa buhay lalong mas magiging deadly. Nagkamali ka ng entry, Jeffrey, dami gagawin ko sa'yo dirty. Mas masahol pa kay Pepsi, walang mercy kada. Upa ko di rent-free, madya-jetly. Mas smooth pa to kay Presley. Pag dumemsi, isang lefty na sa Gedli, siguradong epilepsy. Tara, suntukan, wantusawa. Nagkamali ka ng akala Parang kung tingin yung- mo kaya
yung body language din ni Bagsek, no? Pigil siya gumalaw. Kita mo yung confidence niya, fake. Parang ganon. Nasa isang pwesto lang siya, ganyan. Makikita mo kasi yung pag ilang yung tao eh, pag hindi malaki gumalaw. Ano, tara! Suntukan wantusawa. Kita nyo, ano, tara, ganon lang. Lefty na sa Gedli, siguradong epilepsy. Ano, tara! Suntukan wantusawa. Nagkamali ka ng akala kung tingin mo kaya mo ako na mabata. Nagpakahasa at napuyat mag-ensayo gang umaga, humanda kang humilata. Sobrang gigil ka na banat ko ay para mong kalaban yung si Tyson bagong laya. Di lang 1-2 yung kargada. Pagka-jab may straight pambala, sabay right hook sa mukha niya. At kapag bubulagta na may kasamang uppercut pa natatama, sabay dahan, natatatama ko si Tipsy sa liig, bus ngayon sa pulyong baba. Kahit subukan pumuga pa, pilit magtigas-tigasan kada bara babalandra para kang tinatakalan sa akin lang mayuyupito. Mauugayan walang takas para kang kinukulatang bagong pasok sa presinto. Babanat-banatan ko yan dito. Yung suntok ko abot ng lagpas sa siko at hindi mo to mapipigilan sa lakas na parang presyo lang ng gas tumataas sa kada litro. Kahit ikaw yung paborito, punching bag lang kita rito. Manood ka ng replay tapos yung dami ng sapak, bilangin mo na lang sa video. Yung mukha mo di mo na malalabas na para bang si Rey Mysterio. Dadalhin kita kay Kristo. Yung mata di nadidilat parang tropa lang ni Pio. Yun ba lang yung intro? Alam ko na. Tropa ni Pio Balbuena? Baka yung ano, yung nakaraan, yung may sakit. Lumahan sa feed ko yun eh. RIP, rest in peace. To, yung mata di nadidilat parang tropa lang ni Pio. Yun ba lang yung intro? Alam ko na. Alam ko na gusto nyo ring mandamay pa ako ng konsino. Kaya wag kayong mag-alala kasi may bago akong info. Kumusta na yung pinsan mong si Ayu Kobayashi? Sana lalong lumala yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chappy. Mas abnoy pa yung itsura. Nasa pinsa na siya ngayon ni Shay, pero wala pa siyang atake talaga kay Shay mismo. Kanina, selfie bars, pero wala pa talaga na, alam mo, para kay Shay talaga, na ito, para sa ito, gano'n. Yun yung inaabangan ko eh. Tingnan natin, baka dun din naman lalanding tong about sa pinsa ni Shay. Yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chappy. Mas abnoy pa yung itsura niya kay Dambi. Sa lahat ng mga pic mo kasyang laging nakawaki para siyang si Boss Atan nakalabas isang mata na si laki ng takoyaki. Hindi niya pa nararanasan buong buhay maging happy. Kasi di niyo siya pinapakita kapag merong birthday party. Tapos pagka pinapalo Kaya nyo yung gamit... Kaya di rin siguro nagre-react yung mga tao kasi okay lang naman sana yung mandami ng ganyan eh. Nakakatawa yan, di ba? Pero dapat, nauna mo na muna yung kalaban mo mismo. Yung kalaban mo muna mismo. Hindi pwedeng ilalagay mo sa huli yung kalaban. Hindi pwede yun. Mandadamay tapos ang huli mong titirahin yung kalaban mo. Hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun nag-work. Kasi di nyo siya pinapakita kapag merong birthday party. Tapos pagka pinapalo nyo yung gamit stick pang hockey, kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Bata pa. Pero Okay. seryoso, yung si Shay. Oo, kung bata pa, yung nilalait niya, medyo masakit nga kung bata pa. Pero yun nga, dapat si Shay muna, bago yung pinsan niya. Kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Pero seryoso, yung si Shay, lagi yung nakagabay. Pina-insurance niya yung bata talagang mapagbigay para kumita siya ng pera pag maagang namatay. Pero seryoso, baka pagod na rin yung bata. Pero sige. Siguro nag-expect siya ng ano doon, yung sa may insurance. Kaya siya nawala. Siguro nag-expect siya ng reaction. So lang nag-react. Pero maganda yung sinabi niya na yun magandang observation. Pina-insurance niya yung bata talagang mapagbigay para kumita siya ng pera pag maagang namatay. Pero seryoso, baka pagod na rin yung bata. Pero sige. Baka pagod na rin yung bata. Shit, ano ba to? Fake joke? Mas mahaba pa yung buhay sa kanya ng mga Shih Tzu.
wala nang kahit konting hope kasi tumor yung major issue. So when she's dying at I see you, here's the final tip I give you, yung gamitin mong pamunas mo ng luha dun yung sobra niyang brain tissue. Di ba ganyan yung gusto mo? Sa battle dapat walang rule. Doon sa anak ni Pukuda, ganyang ginamit mo na tool, kaya lahat ng panlalait ko sa'yo na sinasabi dapat mo ring ma-endure. Kung tingin mo kaya mo akong ilagay sa ataul, huwag ka masyadong pakasure. Madami pa akong nireserba dito na pambardaguli na ma-tekiwados ko lahat ng bullet nakapool, lahat rekta yan sa pool hanggang magkulay kang asul na parang kulay lang ng pinsan mong si Ayo Kobayashi pagkatapos mamatay kasi sakit niya walang cure. Sabi nila, yung stilo ko, ikaw may-ari ng ganito. Kaya ako puro talo dati, kakagaya ko sa'yo. Pero di na para itanggi kung ginagaya ko ba to, kasi kagaya mo lang dati kahit puro mga talo, magcha-champion din ako. Natapos yung buong isang round niya na wala siyang inattack kay Shay. Yung mga atake niya kay Shay, fillers lang. Hindi talaga pang punchline ganun. More on selfie bars. Tapos, yung selfie bars niya, nagmukhang defensive lang siya. Yung nga yung sinasabi ko, hindi maganda. Kung may doubt na sa'yo yung mga tao, ako personally, pag ganun, may doubt sa akin yung mga tao sa isang bagay. Hindi ko para sabihin na, hindi, magaling ako dun, magaling ako dun. Dapat, kiber. Tapos, just do your thing. Doon mo mapapatunayan na mali sila eh. Pag once na sumabat ka pa dun, mukha ka lang defensive. Ganun yung nangyayari sa selfie bars niya kanina. Tapos, dumiretso siya agad sa pinsan ni Shay. Wala siyang atake kay Shay talaga. Meron man, yun nga, sabi ko, nasa fillers, wala sa punchline. Ang layo ng round ba nila? Kahit sabihin natin na, sabihin natin wala siyang stutter na perfect niya yun. Kulang eh. Pero maganda yung sinabi niya na, talagang mapagbigay, pina-insurance yung bata kasi maaga mamatay may makukuha. Ang ganda nun. Ang salbahe sana nung tot, lalo nung nalaman kung bata pa rin pinsan ni Shay na yun. Ang salbahe. Malinaw naman siguro yung round 1 kay Shay yun. Let's go round 2, Shay. Fake news peddler talaga. Sana nabatid nyo na ngayon. Ayo Kobayashi, pinsan ko, bobo, kapatid ko yun. Yun Ano lang! naman to? Tangina! Yung Kalahati ng round niya yun! Gago! Tapos sasagutin ka lang ng kapatid ko yun. Tangina! Isipin mo mang pa-personal ka. Siyempre pag personal, dapat magaling yung detective skills mo dun, di ba? Tapos ganon, mali nakuha mong info. Shit, kapatid pala. So, anong sense ng kalahating round niya? Fake news peddler talaga. Sana nabatid nyo na ngayon. Ayo Kobayashi, pinsan ko, bobo, kapatid ko yun. Ano ba naman to? Yung pag nagbanggit ng personals, talagang ang bobo. Sakto binanggit yung kapatid kong nasa Japan kasi yung round mo nakaka-antok, yo. Tangina talaga. So, iisipin mo, kalahati ng round ka niya, about dun sa pinsan nga, na may sakit. And narebatan ng kapatid ko yun. So, parang, hindi na tayo mako-convince sa pinagsasabi niya kanina kasi ano ba naman yan, magpo-personal ka tapos hindi naman pala totoo yung info mo. Masasabi natin na kalahati ng round niya, nabura, naglaho. Anong matitira? Yung selfie bars niya. So, ang ina talaga. Yung round mo nakaka-antok, yo. Kaya dito, Bagsik. Alam mo, nung round 1 mo kay Cygnus, bilib na sana ako sa'yo. Kasi inamin niya na dati puro siya imbento. Pero magsispit na daw ng totoo. Kaso sa sumunod na mga linya, aking napagtanto, sinungaling talaga to. Sabi ba naman, ito ang comeback ng idol nyo. Lo, idol? O lolo, wala may idol sa'yo? Ano a-idolin sa'yo? Rhyme scheme mong mahaba, parang baba ni Kilan? Mataas na rhyme count pero meaning wala namang bilang. Palamuti lang aanhin yan kung fake dinudura mo. Reality at sinasabi dapat ang tinutugma mo. Kasi laban niya kay... Ganda! Reality at sinasabi ang dapat tinutugma mo. Palamuti lang aanhin yan kung fake dinudura mo. Reality at sinasabi dapat ang tinutugma mo. Kasi laban niya kay... Sino ba yon? C9 hindi, yung isa pa. Sino yon? Si Rhyme? Letter C din. Si Rhyme? Sequence! Kasi laban niya kay Sequence. Hindi daw. Tangina, no? Mga walang kwentang MC kasi, hindi ko maalala. Oh! Laban
laban niya kay Sequence. Hindi daw siya handa. Pero si Sir Deo andon. Ginawa niyang taga-abot ng props. Tapos pareho silang nakabarong. Merong family picture. Tarp. Abo ng tita. Partida. Hindi pa handa yan. Nagbarong lang siya sa laban kasi paglalamayan. Kasi kahit desperado galawan, hindi pa rin nanalo. Kahit ang daming binitbit, walang binatbat si Gago. Sabay Binitbit, sisi kay binatbat. Deo. Yung Mga tayong ganun galawan, detail, no? hindi pa Nakakiliti. rin nanalo. Kahit ang daming binitbit, walang binatbat si Gago. Sabay sisi kay Deo. Yung timing niya kasi, hindi niya kabisa. Puta, binakapan ka na, binackstab mo pa. Siya ang nag-direct. When he got wrecked, nagre-reklamo. Alam mo yung cons nung plano kay Sequence, tanggapin mo consequence ng ginawa mo. Ay, ganda, ganda. Yung nagbigay sa'yo ng props, didis mo, wak bilang tao, wak bilang MC. Wala na ngang bilang at abilidad, wala pang accountability. Sabay nagfe-flex pa sa battle na mayaman kaysa malakas negosyo nila. Pagkatapos naman ng laban, bilhin na kayo chili garlic, 35 pesos isa. Walang masama. Pero battle rap eh, nakakanipis siya ng aura. Tangina mo, di ka na nga makaspit ng quotable, nag-iisip ka pa ng quota. Paborito na itong nilalait, pamilya, pera, trabaho ng kalaban. O anong mapiling matapat sa taong di mo kayang yabangan? Kaya ang lakas nun kasi yung round 2 ni Bagsik, oo nga eh. Ang mga banat niya kay Shay, yung mga generic na mas magaling ako sa'yo, kakampiyon din ako. Pero yung parang mauuga, yung tao, parang wala siyang nasabing ganun talaga kay Shay kanina about sa work, relationship, maganda rin yung marriage nila. Paborito na itong nilalait, pamilya, pera, trabaho ng kalaban. O anong mapiling matapat sa taong di mo kayang Gumanon pa siya, yabangan? umuo pa siya. Balita ko, call center agent daw ang hayop na yan. Oh, 2 taon mong sahod, isang laban ko lang. Sabi kay Batas, nasira kasi laptop ko, kaya 2 years akong di nakagawa ng kanta. Ay, wala kang PC? Oh, pampiso net, papalitan mong barya. Mura lang MacBook ah. Sorry guys, yung presyo di ko alam. Nung bumalik kasi ko yung presyo di ko tinignan. Anyari, kala ko ba dami kang pera sa bangko? Wala kang cash? How about credit card? Ha? Yung credit card mo limitado? Sobrang talunan, daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap, benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop, di mo lang mahal ginagawa mo. Kaya pag nagmamataas to, Totoo yun, napili- tangina. Pag mahal mo yung ginagawa mo, gago. Ikaw mismo uubos ng dahilan. Totoo yun. Alam nyo guys, ito, share lang, kwento. Nung sinimulan ko itong reaction video na to, ang cellphone ko nun XR, basag-basag. Pero niraos ko yun, tangina, sobrang yung audio nung XR na yun. Wala talaga, ano na, yung... lalabas ko na lang dyan kung paano yung audio. Sobrang tangina ng audio nun. Ano yun? Sa Manila ting yun. Ay, Manila. Kasi tayo Manila, di ba? Pero, tangina, dahil gusto ko yung ginagawa ko, kahit ganun yung audio, ina-upload ko. Pero may nanonood din naman kasi talaga kahit ganun yung audio. So, sabi ko, what more, di ba, kung umayos yung audio? So, ginagawa ko, gusto ko talaga ginagawa ko, ako nag-umuubos ng dahilan eh. Hindi ko dinadahilan sa sarili ko na basag kasi yung cellphone ko, bakit kasi yung audio eh. Ang ginagawa ko, nanghihiram ako sa kapatid ko. Tatimingan ko na hindi niya gagamitin yung cellphone niya. Kunyari, kung may basketball siya or mag-gym siya, tatanungin ko siya, ano, may basketball ka ba? Or meron, ganyan. Peram ako ng cellphone mo, ganyan. Yun, iwanan niya sa akin yung cellphone niya. Magkaiba kami ng bahay ng kuya ko ah. Mabiyahe ka pa ng isang tricycle, mga 15 minutes ride ng tricycle bago ka makapunta doon. Ganun yung sistema ko dati. Pupunta ako dun sa kuya ko, aalis na siya, iwanan sa akin cellphone. Bibidyo ko dun sa kwarto niya. After ko mag-video, i-airdrop ko na yun sa sarili ko. Tapos inagago, ang storage ko ng 64GB. Isipin mo na lang, di ba? Eh, yung content natin na to, umabot to ng 1 oras, di ba? Talagang pati storage, pahirapan ako. Ang ginagawa ko na talaga ng paraan, tanga na, di ko alam
alam kung ano pinagagawa ko nun. Basta, ginagawa ko na parang inubusan ko ng dahilan yung sarili ko. Hanggang sa tumatagos, may pera na ako may pera na. Pero, hindi pa siya enough pambili ng cellphone. Ginawa ng kuya ko nun, kasi nakikita din niya na, medyo magiging vulnerable ako sa inyo sa part na to. Kasi, nakakatawa yung kuya ko na yun. Sorry na kung medyo lumayo yung topic. Gusto ko kasi i-share talaga sa inyo to, parang hindi lang makaroon ng timing and parang ito na yun. Ang nangyari kasi pina-SP niya ako ng iPhone 13 para may cellphone akong sarili. Dato ko na lang nalaman sa girlfriend niya, kaya niya ako pina-SP ng cellphone nun. Nakikita niyang tatagos. Nakikita niyang lumilipad yung aeroplano, parang gano'n. Na-touch lang ako kasi nung time na yun, wala namang naniniwala sa akin. Parang 1, 2, 3, mga ganyan lang yung mga naniniwala sa vision ko noon. And isa siya doon. Pero hindi niya sinabi sa akin yun. Pagka nangyaram ako ng cellphone sa kanya noon, magbibideo ko, gabi na ako makakauwi. Siyempre, pag gabi na, wala ka naman sasakyan tricycle. Minsan, kasama ko pa yung anak ko. Magbibideo ako doon, maglalaro siya sa likod. Tapos ako nagbibideo din sa cellphone ng kapatid ko. Tapos pag pauwi na, alam mo yung bit mo, minsan nakakatulog na siya habang nagre-reaction video ko. Gigising siya, uwi na kami. Tapos wala ng tricycle. So, kailangan pang maglakad ng mas malayo kung saan may tricycle. Pero nung time na yun, hindi ako naaawa sa sarili ko. Parang mas nagugutom ako. Ganun yung epekto niya sa akin. Parang sabi ko, balang araw, something lang to na iluluk back ko. And yan, parang niluluk back ko siya ngayon. Ganun yung nangyayari ngayon, di ba? Ito, yung gamit natin pang film, iPhone 13 yan, SP later, pero binayaran niya yung sarili niya. Binayaran ng YouTube yan. Ang cute lang nung kwento na yun kasi nung time na parang nagkakaroon ako ng mga collaboration, ganyan. Yung Hypebeat, pinadala ko ng Hypebeat, shoutout Hypebeat. Umattend ako ng event, binigyan ako ni Papa Benji, shoutout Papa Benji, ng 5 t-shirt ata yun, o 4, ganyan. Parang gusto kong maibalik yun sa kapatid ko sa kuya ko. Siya yung una kong pinapili. Sa'yo yung isa. Parang gano'n. Mahilig din kasi siya sa clothing. Siyempre, nung time na yun, di naman ako paldong-paldo, Diyos ko. Kaya parang yung gano'n, malaking bagay na yun. Wala lang, cute lang balikan. Kaya yung sinabi ni Shay na, hindi mahal yung laptop, hindi mo lang mahal yung ginagawa mo. Tang inagag, sobrang totoo nun. Ni awa nga, hindi ko naramdaman sa sarili ko nun kasi mahal ko yung ginagawa ko. Medyo napahaba no? Pero, para mas lumalim naman yung connection natin, no? Hindi lang puro react. Sobrang talunan, daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop, di mo lang mahal ginagawa mo. Kaya pag nagmamataas to, puta, pilit na pilit. Tangina mo, wag kang elitista, hindi ka elite. Ano kala mo sa dream match, mananalo ka sa dream match mo? Managinip ka dyan. Hindi ka mahirap kalaban. Mahirap ka lang. Pero may business daw yan. For your information, Google Map nyo yung location. JM8 Metal Fabrication. Hindi yung gasoline station. Yung nagpinta nga ata. Dun sa Blue na Yero, andun yung bag chick. Yung kainang ng gigitata. Tangina, nagtitinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Download Melon Sandbox Ina now ni and Shay. let the Titinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Langya ka? Ano yung chicken mo? Hindi lang rich in protein, may iron pang kasama. Literal. Kaya pala yung presyo, steel. According sa nakataste pati lasa, hindi na nahiya. Sa bagay, sanay nga pala yan maghain ng fabricated na bara. May battle daw siya kay Looney. Sabi kay Manda, sila yung nag-battle nga ba? Wala akong maalala. Versus Apex, hindi daw tumodo. Hindi 100%. Pero nung battle, sisiguraduhin ko, ako mananalo. Pagsig, ayusin mo naman yung kwento. Kasi nag-try out ka ng 3 beses. Ew, kahit ang haba ng pila. So you're saying, nagpakahirap kang pumasok para i-take for granted yung liga? Pati tiwala ni Enigma? So hindi ka pala professional. Pinangarap mo to ng matagal. Ano yung 12 mong talo? Intentional? Pero kahit tumoto ka ngayon, resulta di magbabago. Mananalo ka lang sa akin sa paramihan ng talo. At since magpapalusot lang din, unahan ko na ang batang to. Hindi mo kasalanan na matalo. Siya kalaban mo. Okay. Tangina. Mas malakas yung round 2. Hindi ko na maalala yung pinagsasabi ni Shay ng round 1, pero yung pakiramdam, alam niyo yun, gets niyo yun. Sa pakiramdam, ito yun. Mas malakas yung round 2. Mas nakaka-insulto siya. Hindi, nakaka-insulto yung round 1, no? Pero
Itong round 2 may ano eh, parang mapapa-self-reflect si Bagsek. Doon pa lang sa rebat na ano eh, hindi ko pinsan yung kapatid ko yun, tangin na tapos lalo kalahati ng round ngayon. Ano pa kung ano lang eh, yung 1 to 2 lines lang or ginamit lang na reference, di ba? Pero hindi, tangin na kalahating round na yun eh. Tingnan natin yung round 2 ni Bagsek, tingnan natin. Game! Go Bagsek! Yo, game! Game. Sa Angat na ko. Angat ko. Yo! Sa pinakita mo ngayon, masasabi ko, lupit. Buti kahit galing injury, marunong ka pa rin humit. Parang si Tyson Fury lang na veteranong bumalik. Nag-aasam pa na mag-champion yan ulit, pero bagsak yan sa sahig kasi kalaban mo usik. Yun na ba? Yung sinasabi niyong kasing lakas ng hydrogen na madalas kong nababasa dun sa news ang article, kahit galing pa sa hell, nag-aapoy mo na papel, punong-puno tong gasolina, babalik kita sa shell. Yung balang-alang ng sundalo, di mo kayang salagin. Nagkamali ka ng sulpot, nakakalimot ka pa atang nasa gera ka pa, sir. Kaya yung crosser priniper na parang malapa ni sir. Kapag si mata yung lumitaw may nakatutok na barel, raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber. Raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber kahit ilang diameter tumatagos to sa pader. Tatagtaren sabay ibabaon sa lupa. Ang patuan masaker. Ibabalik ko na sa'yo yung hiniram ko na estilo. Mas matalas na ngayon yung pantatara kong kutsilyo. Nung ako yung gumagamit, lalo yung naging pulido. Di ba kahit sa dilemmas, delikado yung anino? Kaso lang lugi ako kung sa reaction lang babase. Lalo pag yung mga crowd ngayong gabi hindi balanse. Siyempre, mas papaboran pag masikat yung nagsasabi kahit na gamit na dati yung gamitin mong atake. Alam kong babanatan mo ako ng rape na angle. Matagal na kitang basa. Ang kapal din ng mukha mo para dyan mag-akusa. Ni wala kang ebidensyang mapakita na dala. Para ka lang nagsusulat gamit yung lapis na walang tasa. Kaya ngayon alam ko na kung ba't hindi mo napasa yung para exam mo at lisensya sa pag-aabugas siya. Kasi mas piniling maging rapper para maging popular. Kaso lang ganun pa rin mapa-examan o sa battle niya bagsak pa rin sa bar. Ako yung pinakamahirap mo na subject, sa akin di ka tatagal. Hindi tapos nung college, ngayon alam ko na kung ba't wala ka sa aral. Di ba sabi mo kay Abra, lately lalo siyang naging sablay? Yung buhay niya lalong nasira after when his mother died. Pero aminin mo yung totoo, naiinggit ka deep inside. Cause your mother is still alive. Pero para sa kanya, matagal na siyang patay. Ano pangalan niya? Mami Luisa? Hello po, Mami Luisa. Okay, personal niya na. Kumusta po dyan sa Japan? Yung anak niyo pong si Shei, dinis kayo sa kanta niyan. Sabi niya sa pagrarap, huwag yun na siyang pakialaman. Pasensya na, hindi niya lang kayo naiintindihan. Yung mga hirap niyo at pagod, di naman niya yun alam. Basta mag-ingat kayo dyan, magpalakas ng katawan. Kumain sa tama ng oras, huwag niyong kakaligtaan. Salamat po sa padala at gagamitin ko lahat yun sa mabuting paraan. Pagbubutihan ko palalo para di niyo na kailangan magtrabaho sa Japan. Ganyan din sasabihin mo kung matinong anak ka lang. Kaso hindi. Mas pinipiling magreklamo ni Ungas. Kaya nasipa yan sa college kasi nga wala yang class. Yung frustration niya sa buhay sa kanta nilalabas. Kung sa bagay, pag tumira ka ng nanay, papasa ka sa batas. Natutuwa kaya sa'yo si Lolo Alan Alcala. Mula pa lang nung pagkabata, yun na yung kasama niya. Kaso lang paasa ka. Doon sa kurso mo na lo, hindi ka pala papasa. Kaya yung puso inatake, sobrang pagkadismaya. Ayun si Lolo Alan niya, ngayon tuloy ala na siya. Alan. Kasi puro ka Dota. Kaso lang yung lolo mo wala siyang aegis na suot. Buti pa doon pwedeng ilong game, bakit buhay niya na short? Hindi na yon mare-reset kahit pa may refresher orb. Nagro-roshan ka pa noon, di mo alam yung lolo mo, ayun, kinuha na ni Lord. Kaka-computer niya sa kwarto,
hindi niya napansin. Puro Dota tong si Gago, laging inuuna stream. Kaya nga dapat di na yan nabiyayaan ng supling kasi baka magaya lang din sa anak ni Kuya Kim. Oy. Shit. Di ba yan yung dahilan kung ba't ang dami mong complain? Galit ka dun sa nanay mo kasi iniwan niya kayo para yung needs mo masustain. Tapos ganun din gagawin mo sa anak mo na si Cray. Tingin mo ba sa pagbababad mo sa games ngayon, hindi kayo the same? Tapos parang kanina, ipagyayabang mo na successful ka. Bakit? Kasi ikaw yung mas mayaman. Madaming uri ng success, magkaiba tayo ng timbangan. Okay. Ako kahit galing sa trabaho, yung anak ko nagagawa kong alagaan. Eh ikaw pag yung anak mo umiyak, nilalaglag mo sa hagdanan. Papanood ko sa kanya mga baklang naglalaplapan. Parang si Shaboy at Sirdeo. Para tuluyan siya na mabaliw na parang si Claudine Barreto. Kahit na humihinga, buhay ko siyang isisimento. Para merong kalaro si Ayo Kobayashi dun sa may impyerno. Pagka may gumagamit kay Shay niyan, kahit kay EJ Power may gumamit din niya kay EJ Power Kalmado versus EJ Power. Parang ginanon din ni Kalmado si EJ Power sa may anak. Kasi Shay din, kapag may nakakalaban din siyang dinadama yung anak, hindi na siya convincing. Nakita ko na yan Parang ganun. Kay Shay tsaka kay EJ Power, ginawa nila parehas yan So parang, pag ginagamit ng ibang tao sa kanila, parang, ano yun? Ako nga nag-invento niyan tapos gagamitin mo sa akin. Parang ganun. Sa kanya nagsimula yan tapos gagamitin mo sa akin. Sa kanila nga galing yan Diba? So gagamitin mo again sa kanila. Kahit na humihinga, buhay ko siyang isisimento. Para merong kalaro si Ayo Kobayashi dun sa may impyerno. Yo! Ano, magpapanggap ka na? Bigla kang gaganti kunyari. Pero di mo inaayos yung basura mong ugali. Alam kong babalik mo yan at payo lang din kung sakali, huwag ka ditong magrebat dun sa anak mo ka bumawi. Umpisa pa lang may stutter na si Bagsik. Kitang-kita kay Bagsik na intimidated siya kay Shay. Kitang-kita. Kaya pag sa selfie bar siya, hindi ka makukumbinse Kasi kita mo sa body language niya, sa pagsistutter niya, na intimidated talaga siya kay Shay. Sa round 2, parang okay, meron ng para kay Shay pero hindi niya napupuruhan. Malinaw sa akin yung round 2 kaya yun. Kay Shay yun. Let's go round 3, Shay. Nag-reference pa ng Dota. Ano sabi niya? Aegis? Aba, bobo talaga yun no? Anong Aegis? Aegis, tanga. Ano ba naman yan? Yung mga English? English ka pa kasi. Hindi mo naman kayang i-pronounce na maayos. Alam mo, buong round mo habang nakikinig ako, magre-rebat ba ako? Tangina, kailan ba ito matatapos? Ay, nako, Bagsik. Tignan mo, naantok na sila Ang ina ka. Anyway, sabi nito sa podcast, ako daw sana GOAT niya. Kaso, tinalo ako ni EJ Power. Sino nagsabi? Yung mga tinalo ko sa isa buhay ng mga huradong squatter? Sino? Yung isang judge na binasa yung laban kung sino mas dark? Si Plasman Tanga? O si Shernan na insecure sa mga taong mas maganda kutis sa kanya? Sino? Paanong talo? Kung pagkatapos ng laban, pangalan ko sigaw ng tao. Kasi nakita nila na mas may honor pa ako kaysa sa sundalo. Paanong talo? Kung pinangako ko sa sariling di ko dadamay anak niyang bago at kahit dinamay sa akin, di ako gumante. Hindi madali, pero nagawa ko. So, paanong talo? Porket pigil para sa'yo, nanghina na ako. Tandaan mo, mas madali magpalipad kaysa magpahinto ng eroplano. Yay! Aking pagiging kontrolado bilang fanboy, ikatuwa mo. Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Hindi ka makarelate, palibasa, immature. Ganda na, ulit natin. Kontrolado bilang fanboy, ikatuwa mo. Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Di ba? Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Hindi ka makarelate, palibasa, immature ka pa. Parang batang ni-rape mo noon. Ano
Ano gusto mo? Bumaba ako sa level ni EJ? Anak mong babae, rapin ko ngayon? Fuck that. Di ako gaya niyong mga desperadong tanga. Saka, andyan ka naman ng tatay niyang rapist na gagawa nun sa kanya. College days nagkakaso sa tondo ng molestya ng bata. Yung 12 years old kinantot ng walang konsensya o awa. Sa hirap ng buhay yung kabila nakipag-areglo na lang. Sila naman dahil sa hiya lumipat ng Bulacan. Butya, may something in common pala si Apex at Bagsik. Parehong nagpumilit pumasok pagdating sa loob na patalsik. Ngayon, congrats, may anak ka na. Ganito, ang tamang paggamit ng reference dun sa issue ni Apex nun. Loob Reference na lang talaga. patalsik. Ngayon, congrats, may anak ka na. Babae pa talaga. Pero sabi ng iba, karma. Pero bata, babae, blessing yun sa kanya. Kasi kahit marinig siya magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip ni mami, kinakantot niya na pala. Ano pangalan ng baby girl mo? Kasi kahit marinig siya magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip ni mami, kinakantot niya na pala. Ano pangalan ng baby girl mo? Max, hindi ba? Ano yan, pag walang nakatingin, dinadagdagan ng Viva? Pag umiiyak siya, anong pacifier? Burat mo? Pag inaantok, ano yung lalabay? Buksan mo, papasukin ako. I love you, Max. Tara. Tangina. Shay, round 2 mo pa lang tapos na. Ba't pumunta ka pa dyan? Kunyari ako yung anak ni Bagsik, tapos mapanood ko to. Puro pinagmumura ko si Shay ngayon. Kung ako man si Bagsik, kunyari, kahit sabihin rap battle, sport. Iba kasi pag babae yung anak mo, di ba? Babae kasi tapos ang biro, rape. Hindi biro yun eh. Word pa nga lang na rape, parang na ano ka nang banggitin, di ba? Kung ako si Bagsik, hindi ko makukuha, hindi ko kayang gawin yung reaksyon niya ngayon na tumatawa siya. Pag umiiyak siya, anong pacifier? Burat mo? Pag inaantok, ano yung lalabay? Buksan mo, papasukin ako. I love you, Max. Tara, makipag-make love ka sa akin. Come, kiss mo itlog ko. Alam mo, diyan ka galing. You came from my cum and this is where my cum comes from. I'm coming. Hindi. Ito'y possibilities lamang. Hindi na... May possibility zero. Sobrang detailed, tas possibilities lang. Hindi. Ito'y possibilities lamang. Hindi natin nalalaman ang mga kaganapan sa kanyang tahanan. Pero may rape siyang kaso. Nakatatlong tryout si Gago. Dun pa lang alam nyo nang hilig niya nang ipilit sarili sa ibang tao. Oh, yeah. Di lang Gandang yan, ano marami na. pang halimbawang Gandang para pagkunigin mo sa isa't isa. Dun pa lang alam nyo nang hilig niya nang ipilit sarili sa ibang tao. Di lang yan, marami pang halimbawang alanganin. Pero sapat na yan upang bigyan asawa niya ng warning. Ma'am, ang greatest predictor ng future behavior ay ang past behavior natin. Yes. And the math is mathing. Bantayan mo anak nyo, posible niyang gasain. Oh, ganyan umanggel. Real talk. May purpose na maganda. Yeah. Oh, Tama. Ganun nga. Kasi kanina, diba, dinamay niya yung kapatid ni Shay. Pero dito, kahit dinadamay ni Shay yung anak ni Bagsik, ay Bagsik pa rin yung tama, diba? Si Bagsik pa rin yung pinagmumukha niyang kadiri dun sa pangyayari. Pag mo nadamay, ganito. Oh, ganyan umanggel. Real talk. May purpose na maganda. O, Tsaka may pag uwi background. niyan mamaya, magpa-practice din yan sumilip ng butas sa puki ng anak niya. Kapatapos. Ano? Di ba? Ganyan gusto mo? Kasi saktan daw ang kalaban ang goal neto. Alam mo kung ano masakit? Yung mahambing sa'yo, tarantado, wala tayong pagkakapareho. Nagbubukas ka lang ng Facebook, tas gagawan mo ng kwento. Nagbubukas ako ng isip kada may nakakadwelo.
Bawat sinasabi, may purpose, bagay na wala ka. Puro ka lang bla 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 pamilya, bla 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 asawa. Kahit may ibang way, yun ang favorite niyang ruta. Same shit yung name, may edit lang po niya. Plain, basic, the creative basura. So paano niyang estilo mo kay Shay nakuha? Tangin ang personals yan. Generic ang puta. Ewan ko ba kay Looney, ba't pinag-break it down ka pa? Luns, nag-expect ka ng magandang input sa walang output na maganda. Buti na lang yung episode nakakatawa. Luns, nag-expect ka ng Tama na, magandang Shay, input sa kawawa walang na. output na maganda. Buti na lang yung puta. Ewan ko ba kay Looney, ba't pinag-break it down ka pa? Luns, nag-expect ka ng magandang input sa walang output na maganda? Buti na lang yung episode nakakatawa. Di, magkatabi sila. Sabi ni Looney, hindi naman pagalingan maging chismoso sa battle rap Gago yung tenga ni Bagsik na mula. Inamin niya rin dun sa episode na nasasaktan siya pag may pambabas na nababasa. Kaka-personals, pati comments, pine-personal na ni Gaga. Guys, please, mas ibas nyo pa sana. Yung hate comment na may pinakamaraming like dito sa video, may 10,000, make sure may Gcash number na kasama. Ito yun, nakita ko to, post niya nakaraan. Nakita ko to. Kupal-kupal Post niya yan sa page niya nakaraan. Para in-screenshot niya yung comment. Totoong sinandyan na yung Gcash. video, may 10,000, make sure may Gcash number na kasama. Dito pala yun, dito pala. Magkukupal-kupal ka pag ikaw kinupal, magngangawa ka. Ako, mga komentong negatibo, binabasa sa streams ko na nakangiti o nakatawa. Kaya paano ko naging tamod tong iyaking to? Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-shay ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Gago, ano pa bang mas malalang word sa body bag? Round 1, round 2, tapos na Tapos putang ina yung round 3 niya, pang ano pa Tang ina pumunta si Shay doon, nakarating siya doon. Pero ang ganda nun, ang ganda ng personals niya doon. Kung psychology lang din naman pagbabasihan. Ganun nga yung tendency din talaga. Yung sinasabi yung possibility lang doon. Meron din naman talaga. Di natin alam kung anong nangyari doon sa kaso ni Bagsik na yun. Pero dahil doon sa info na yun, parang mas nagiging credible yung sinasabi ni Shay. Ang ganda ng nangingi ka ng input sa walang magandang output. Yan, ang ganda na. Tapos parang ang sakit lang nung sabi nga niya, napanood niya sa podcast ni Bagsik na parang sinabi niya na si Shay yung goat niya, parang gano'n. Siyempre, kung malalaman natin yung info na yun, tapos makikita natin na hinahambing siya kay Shay. Tapos makikita natin dito na ang ina hindi proud si Shay na ihambing mo ko dyan. Parang nilulook up kita tapos ganyan yung tingin mo sa akin. Grabe yung round 3. Ganito yung mga performance ni Shay na hindi mo na alam kung anong i-react mo. Tingnan natin round 3 ni Bagsik kung kaya pa niya to ha. Intimidated kasi Shay pero gets ko Shay. Kung baka Shay, taka na Shay yan diba? Tingnan natin. Persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Last game. Yo. Game. Alam ko na yung chance akong manalo dito, katiting. Kasi yung gamit mong armas, nagiging mas effective yan kung sa akin mo yan gagawin. Tanging ako yung pinaka-eksakto mo na makaboxing ngayong comeback mo sa ring. Pero pumapalag pa rin kahit sumasalong sa pack, hindi ka papalagpasin. Kahit Selfie burst pa rin siya. kahit mukha, bugbog sarado, kahit na matalo pa ako, kaya ko yan tanggapin. Pero kapag ako nanalo, kahit na si Marco Lacson, sigurado na lang paso, di malabo na mag-champion to ng Ahon 17. Wait lang. Yo! Kaso lang, ngayon sa round 3, sobrang hirap mag-isip. Yung sulat ko, hinabol ko na lang din to nung last minute. Muntikan na akong maubusang mga barang pandidis. Buti na lang nag-post ka pa sa FB ng family pic. Pinapakita niya sa taong sobrang buti niya na daddy. Palagi yang nagsisimba para yung blessings daw dumami.
Imbes gumimik at magparty, pupunta ng Bible study dahil doon niya nakilala yung kabit niya na si Yancy. Ganyan diskarte nun ni Plasma sa mahabang panahon. Dahil para lang yun sa babae, wala na yung ibang rason. Tingin niya pag nagsisimba, bumabait sa pagganon. Pero manyakis din naman, parang si Alvin Aragon. Ganun pala yung tipo mo. Yo, Alvin Aragon. Kaso lang, tangina, ang lala ang puta. Parang menopause na byuda. Pagtingin ko sa itsura, kamukha siya ni Luxuria. Ganun pala yung tipo mo. Yung medyo tsabing katawan. Yung problema mo, pwedeng gawan ng paraan. Naghahanap pa ng laman, may asawa ka naman, di ba? Ganyan din yung itsura pag ginulpi mo si Ann. Yo, tama na yung biroan. Gusto mo na seryosohan? Yung linya ko na personalan na, hindi ko na kailangan yan. Sa mga susunod na linya, lalo kang masasaktan. Mag-usap tayo, di na parang magkalaban, bilang tagahanga lang. Yo, tingin nyo ba, di ko deserve makapalitan to ng linya? Ang dating ako pa yatang lalabas na kontrabida. 2020 nung pandemic, kahit galing ng malayo, bumabiyahing ilang milya. Habang ikaw taga Manila ni hindi ka nagpakita, tas nung nagbalik sa battle yan, lumipat siya ng liga. Doon sa laban mo kay Six, sabi mo, fuck you sa Duterte. Tama, wala ako diyang problema. Pero di ba yung PSP, galing money laundering, bakit ka nakasuporta? Bakit ka nakasuporta sa sistema ng gobyerno, kunyari pang nagproprotesta? Pero nung ninanakaw na yung mga matchup nun sa flip-top, ni hindi man lang kinontra. Panay po na sa EJK. Keso ganyan, keso ganto. Pero nung ninanakaw na yung mga matchup nun sa flip-top, hindi umaapil to. Alam niyo yung O, yung ngayon, ganyan, yung PSP royalty sa flip top. Parang it's getting old. Tagal nang wala na rin ng PSP, di ba? Nung una, oo pag ginagamit siyang angle, okay pa entertaining pa. Pero ngayon, parang ano na ang tagal nang wala ng PSP. Pag ikaw gagamitin mong angle yan, ikaw yung di makamove on It's getting old. Lalo na, alam naman natin na si Sir Arik, payag naman talaga siya na sumali ng PSP tong mga tao. Keso ganto. Pero nung ninanakaw na yung mga matchup nun sa flip-top, hindi umaapil to. O ngayon, andyan si Arik, sabihin mo yung totoo. Bakit wala kang ginawa nung pinapatay na yung bumuhay sa karir mo? Di ba dinis nito si Pooch para yung hip-hop i-defend? Bakit daw di magpunta pagka sa flip-top yung event? Bakit daw di magpunta kapag sa flip-top yung event? Tingin niya doon. Bakit daw di magpunta kapag sa flip-top yung event? Pangatlo na yan, boy. Hindi man lang daw sumuporta yung tingin niya doon, krimen. Pero kahit isang beses nga sa Motus, FRBL, sa Pulo, at saka Raplines, di ka pa naka-attend. Ang dami mong binabatikos. Pero pag yung mga Marcos na, dinidepensahan. Kasi yung betting site casino nila prinotektahan. Nangihikayat magsugal kahit na aware ka dyan. Yung mga nagre-register sa'yo, hindi naman nila yan alam. Nagagawa pang manlamang at sikmurain sa anak na ipakain perang galing lang sa scam. Yo, bilang fan, sa kwento mo, ako tatapos ng buod. Mananatili mo pa rin naman akong tagasunod. Kaso yung pinag-iba ngayon, ako yung lulusot. Kung paano ba ako magkampiyon? Sige na, sa susunod. Umpisa ng round 3 niya, selfie bars ulit. Ang selfie bars para sa akin bilang casual fan. May ano lang siya may tamang bilang lang siya. Pag sumobra ka na, wala na, parang cringe na siya. Dun sa PSP flip top loyalty, yun nga, it's getting old. Wala akong maisip na nasabi ni Bagsik na talagang nauga niya si Shay. Siguro kasi umiiral din yung pagka-fanboy niya, kaya hindi siya makatodo. Intimidated siya, kitang-kita sa kanya. Malinaw na kay Shay yon round 1, round 2, round 3. Body bag nga Kung titignan mo naman sa POV ni Bagsik, magigets mo siya. Kasi nga, fanboy, boy. Feeling ko kaya hindi siya makatodo Kasi mahirap yun Pag ina-admire mo yung isang tao, nasa hanapan mo ng butas. Ina-admire mo nga Ang hirap isipan ng negative nun. Dagdag pa yung nagda-doubt sa kanya yung mga tao. Props pa rin kay Bagsik. And yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka sa part ng video na to, I think kailangan ko lang subscribe mo kasi sabihin na enjoy mo, di ba? Like, comment, share, subscribe. Yun, maraming salamat sa panonood.